Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari yan! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong mga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karong adlaw sa Biyernes, Hulyo 11 na kita tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Jinal Baklay kagkaron sa aton mga pangulong dinala. Secretary Sharon Garin gina-appoint bilang bagong tiglikom sa Department of Energy. UPP nagpalabot sa pagpanginbulahan sa appointment ni Secretary Garin sa DOE. Mga presidente sa sidewalk ag ambulance vendor sa syudad, ginsapol ni Mayor Raisa Treñas. Baligyaanay sa sidewalks, kinahanglan may sistema suno sa alkalde. Task Force Voltahe, luwat man naging activate sang Iloilo City Government. SSS Iloilo Central, ginpanglagas sa mga delinquent employer sa city proper. Iloilo Business Park, gindeklara nga Iloilo City Center for Arts and Culture. Masobra, 2,000 ka mga frontliners kag civil servants sa National Agency sa Pasig City nagbaton sang ila alawan. Mas mapagong na pagpatuman sa fishery law yung kasugtan sa Coast Guard kag BFAR. Mga estudyante ka-graduate sa Iloilo City Community College ka beneficiaryo sang Cash for Work program nagbaton sang sweldo. Kag PDRR mo magaliwat sa water rescue training agud malikawan ng drowning incident sa probinsya sang Antique. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Secretary Garin gin-appoint bilang bagong Energy Secretary ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni JP Hervas. Gin-appoint ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ilongga nga si Sharon Garin bilang bagong tiglikom sa Department of Energy. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, si Garin ang may mapagong nga background sa energy policy kag legislation para sa pagdusok sang accessible, reliable, kag sustainable nga enerhiya para sa mga Pilipino. Antes ini nagpungko si Garin bilang officer in charge sa Department of Energy, talos kay Anay Energy Secretary Rafael Lutila, na ginapoint ng mga tiglikom sa Department of Environment and Natural Resources. Si Garin ay isa ka-anay mga malida sa Kamara ang nagpangalagad bilang Energy Undersecretary sa unang kabahin sang Marcos Administration. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kagod na balita, nagpalabot sa pagpanginbulahan ang University of the Philippines Visayas sa alumna nga si Attorney Sharon Garin bilang bago nga tiglikom sang Department of Energy. Naibaluan na gina-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Garin bilang tiglikom sang departamento sa tapos ng magserbe nga OIC sang DOE humalin sa tong Hunyo 16. Magluwas nga bugada certified public accountant kag anay lawmaker man si Garin. Masobra sa kadekada man nga party list representative si Garin antes nangin Department Secretary. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Nakikinunanon si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kaupo ng mga presidente sang asosasyon sa mga ambulant kag sidewalk vendors sa siyudad sang Iloilo agud istoryahan ang sistema sang ila pagbaligya sa ilang mga areas. Kaupod man ang Public Order and Safety Management Office sa Posmo ginplastar sa mga vendors sa mga guidelines nga natala na ipatuman agud mapabilin ang kasulhayan sa ilang mga areas kag malikawan man ang pagginutok. Suno kay Mayor Treñas, importante ang paghimo sang win-win solution agud mapabilin ang katawhayan sang sidewalks kag mapabilin man ang ila pangabuhian. Radyo Pilipinas News. Task Force Voltahe liwat naging activate sang Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Liwat naging activate sang Iloilo City Government ang Task Force Voltahe agad mapasangkad pa ang kampanya batok sa illegal connection sa linya sang kuryente. Pinaagi sa ginpapanawag na Executive Order 15 ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas gin-reorganize ang Task Force Voltahe agad magbantay sa illegal electrical connections. Hindi malipod suno kay Mayor Raisa, madamo sang insidente sang sunog nga nagluntad sa syudad sang Iloilo sa diin illegal na koneksyon na nanging kabangdanan, bagay nga kinahanglan matapna agad maproteksyonan ang kabuhi kag propiedad. Lakip man sa matapna ang illegal na paggamit sang kuryente halin sa street lights, public schools, gymnasiums, plaza kag mga merkado nga ginabayaran sang city government. Paandam sa alkalde nga mahimo kasuhan ang mga nagapangawat kuryente base sa RA 7832 o kung Anti-Electricity Pilferage Act of 1994. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. SSS Iloilo Central gintanglagas sa mga delinquent employer sa city proper. Radyo Pilipinas. Yari ang balita ni Dr. Richard. Ginlagas ang Social Security System Iloilo Central ang mga delinquent employers sa Iloilo City proper sa ginkasangaran after contribution evaders o race para sa bulan sang Hulyo ginpadulungan kag ginserbihan sang notice of violation sang SSS ang 7 ka employer sa city proper, 6 bangod sang non-registration, samtang 1 ka establishment ang ginhatagan notice bangod wala nakarimit sang kontribusyon, klaro nga paglapas sa SSS Act of 2018. Ang raise kabahin sa mas ginpasangkad nga kampanya kontra sa mga employer nga nagalapas sang layi. Suno kay Mr. Angelo Blancaver, Vice President sa Visayas West 2 Division sang SSS, ang raise pahanumdum sa mga employer ukon sa mga establishment sang ilang mga responsibilidad sa ilang mga empleyado nga hulugan ang ila SSS contribution kag irehistro ang ila negosyo sa Social Security System. Duga nga pahayag sang Vice Presidente kaduha ka beses nagahiwat sang raise ang SSS sa Iloilo kada bulan agud masiguro nga ginaaksyonan ang mga biolasyon sa mga employer. Bilang palaso ginhatagan ng mga delinquent employer sang 15 ka adlaw agud magpakig-angot kag magsettle sa SSS. Kung mapasawan nga magsunod ang employer, idangop ini sa legal division sa SSS para sa nagakaigo nga legal nga aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga mamumugon ginahinyo nga mas temprano nga magkuha sang SSS number. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Nagapahanumdum ang Social Security System sa mga mamumugon ilabi na ang mga bag-o sulod sa trabaho nga magkuha sang SSS number sang mas temprano agud makabaton sa mga proteksyon kag benepisyo sa tion sang kinahanglanon. Suno kay Visayas West 2 Division Vice President Angelo Blancaver, hindi na dapat ulatun pa sa mga mamumugon ang emerhensya antes makita ang importansya sang Social Security protection. Kinhatagan emphasis ni Blancaver nga ang SSS membership nagahatag sang proteksyon kag benepisyo pananglit nga ang mamumugon magmasakit, magbusong, magretiro o kung madulaan sang trabaho. Ginhingyo man sang Vice Presidente ang mga empleyado nga hindi makulbaan nga mag-report kung sila biktima sa mga abusado nga employer nga wala nagparehistro sang negosyo kag nagarimit sang kontribusyon sa SSS. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo Business Park gindeklara nga Iloilo City Center for Arts and Culture paagi sa Executive Order 21. Maging papanaog ni Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Bilang pagkilala sa padayon ng kontribusyon sa Mega World sa pagpasanyog sang kultura, arte kag heritage diri sa siyudad sang Iloilo,
Paagi sa ginpapanawag na EO21 ni Mayor Raisa Treñas, gindeklara ang Iloilo Business Park bilang Iloilo City Center for Arts and Culture. Sa IBP, makita man ang Iloilo Museum of Contemporary Art o kung Ilomoca, ang unang modern art museum sa Visayas. Yara man ang Emperador Branding Museum, na pinakaunang branding museum sa pungsod kag sa Iloilo Convention Center man. Ginahiwat ang dalagko ng mga national kag international events kag makabig nga isa man ka landmark sang cultural development sa syudad sang IBP. Ang pagdeklara sa Iloilo Business Park bilang Center for Culture and Arts ng syudad, patimaan lang suno kay Mayor Treñas, ang Iloilo City nagasuporta, nagapabaskog kag nagaengganyo sa pag-uswag sang creative industries kag cultural identity sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilang ka mga frontliners kag civil servants sa national agency sa Pasay City nagbato na sa allowance kag honoraria. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagbaton sa allowance sa honoraria ang mga frontliner kag civil servants ang pila ka national agencies sa Pasay City. Naglabot sa 12.5 million pesos nga city allowance kag honoraria ang ginhatag sa 2,466 nga recipients sang Lunes, Hulyo 9. Naglabot sa 12.5 milyones pesos nga city allowance kag honoraria ang ginhatag sa 2,466 nga recipients sang Lunes, Hulyo 9. Lakip sa nakabato ng mga barangay health workers, barangay tanod, personnel gikan sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Technical Education and Skills Development Authority kag Department of Education. Ang paghatag sa allowance sa honoraria isa pa maagi sa LGU agud mahatagan pagkilala kag pagsuporta ang mga frontliner kag public servants sa ilang nga pag-ubra. Ang allowance sa honoraria ang para sa unang nga semestre sa 2025. Yara sa payout sa Pasay City Vice Mayor Eliezer Chavez kag Association of Barangay Captains o kon ABC President Aljoy Payas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas mapagon na pagpatuman sang fishery law, ginkasugtan sang Coast Guard kag sang DA-BFAR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Ginkasuntan sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Western Visayas kag Philippine Coast Guard ang mas mapag-on na pagpatuman sang mga layi kag pagsulundan sa karagatan. Sino sa DA-BFAR-WV lakip sa mga nakasuntan ang involvement sa PCG personnel sa land-based enforcement operations ng BFAR kaangay sa portside boarding and inspection, market and landing denial, kag information, education and communications campaign sa mga pantalan. Ginbambit naman ni MCS 3009 Commander Captain John Agre ang isa sa ina ng experience sa Northern Iloilo nga iyo ginakabig promising example sa diin ang mga isda sa Banwa ang mabudyag sa karon na batyaga nila ang mas safe kag empowered sila bangod sa presensya sa gintingong nga pwersa sa gobyerno. Sino kay DA-BFAR-WV Regional Director Remy Apari, ang experience sa Northern Iloilo isa ka pamatud na kung magbinaligay ang mga ahensya sa gobyerno makadalagid sa matutuod na pagbago sa mga komunidad. Ginpalabot naman ni PCG District Commander Commodore Christopher Auro ang ilang padayon na pagsuporta sa misyon sa BFAR Western Visayas kag madasig nga pag-aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante at graduates ng Iloilo City Community College nga benepisyaryo sa Cash for Work program nagbaton sang ilaswela. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita. Nagbato na sang ilasweldo ang mga estudyante kag graduates ng Iloilo City Community College kon ICCC gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Kalahi Seeds Program sa idanon sang Cash for Work for state universities and colleges. Naglabot sa masobra 520,000 pesos ang ginhatag sa 126 ka student beneficiary katag masobra sa 220,000 pesos naman para sa 104 nga ICCC graduates. Sa mensahe ni Promotive Services Division OIC Chief Judith Barreto sa DSWD 6, ginhaylo niya ang mga beneficiaryo nga idumala sang maayo ang kinitaan.
Isa sa mga benepisyaryo sa programa amo si Hans Benedict Makalipay. Pahayag ni Makalipay nga ang temporaryo nga trabaho wala na nakabulig sa iya nga makatipon sang kwarta agon masuportahan ang iya kinahanglanon kag sang iya pamilya kun hindi dako man ang bulig sini sa iya personal nga pag-uswag. Ang CFWSUC program nagatuyo nga maghatag sa mga estudyante kag mga nakatapos na sa pag-eskwela sa mga oportunidad nga makahatag sang kita samtang nagatanyag sang praktikal nga eksperyensya sa ubra. Ang inisyatibo gindisenyo para i-develop ang skills, work ethic at professionalism sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagalaon ang PCIC Western Visayas nga mapabilin ang manlinalagon nga implementasyon sang programa sang ahensya. Karon nga tuig suno kay PCIC 6 Marketing and Sales Chief Jose Maria Torres sa usapang agrikultura nag-allocate ang gobyerno sang 480 million pesos nga pondo sa target nga 315,000 ka mga farmers and fisher folks para sa rehiyon. Ang Western Visayas man ang may pinakamataas nga insured farmers sa bilog nga pungsod nga nagapakita ini nga madamo na gid naga-entra kag nagapa-insure sang ilang nga talamnan. Ginpahayag sinituga nga dako nga ang nabulig sang LGU, mga municipal kag provincial agriculture's office agud mangin mahapos kag madasig ang ila pagpatuman sang programa para sa ikaayos ang mga mangunguma kag fisher folk. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. PDRRMO magahiwat sang water rescue training sa probinsya sang Antique. Sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas, report. ni Hope Torrichante. Lakip sa mga prioridad sa PDRRMO Antique ang water safety agon malikawan ng mga insidente sa pagkalumos ilabi na subong nga tig-ululan. Kadungan sini magahiwat ang opisina sang serye sang water safety kag capacity building trainings sa mga rescuers kag sibilyan sini nga Hulyo. Sa July 11, 30 ka miyembro sang quick response team sa probinsya ang magapaidalom sa paghana sa flood rescue kag basic life support sa mga biktima sang pagkalumos. Sa July 16 tubtob July 18, magapasakop naman ng mga local disaster risk reduction officer kag volunteer responder sa Western Visayas sa Swift Water Survival Training. Sandig sa forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa, ginapananaw nga ang Antique mag-eksperyensya sa heavy rainfall alin Hulyo tubtob Nobyembre sini nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. May bago na nga OIC Regional Director ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ginapoint si Anay DSWD Field Office 6 Assistant Regional Director for Operations. Joselito Estember bilang Officer in Charge Regional Director sa Regional Field Office 6. Pagabusla ni Estember si outgoing Regional Director Arwin Razo na sa karon nagaserbe bilang caretaker sa Negros Island Region. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Natigayo na nga mahuman sang Department of Public Works and Highways ang konstruksyon sang Alimono Bridge sa Barangay Alimono, Pasig City sa probinsya sang Iloilo. Bangod sa pagbukas sang Taytay Lauman ang masulay nga biyahe sa mga residente sa lugar kag pagdulong sa mga produkto sa mga mangunguma sa merkado. Sa idalom sa pagdumala sa Department of Public Works and Highways Iloilo 2nd District Engineering Office, kapin sa 57.9 million pesos ang ginpain nga pondo sa 60 lineal meters nga proyekto. May pre-stressed concrete girder kag reinforced concrete piles foundation na papasuporta kung may pagbaha. Suno kay DPWH 6 Officer in Charge Director Joel Limpenko, ang pagkayo sang Taytay ang makabulig man sa mga estudyante nga nag-eskwela sa Alimuno Elementary School. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa ibang pangabalita, mas madamo na nga mga estudyante ang mahimo makapasakop sa Regional On-the-Spot Poster Making Contest sang Office of the Civil Defense Western Visayas. Ginanunsyo sang OCD Western Visayas nga ang contest bukas na sa tubtob 5 ka contestant kada schools division. Ang kompetisyon ang hiwaton sa Biyernes o kung subong adlaw Hulyo 11 sa SM City Iloilo nga mahimo pasakupan sa mga estudyante sa grade 4 to grade 6 sa anuman nga eskwelahan sa rehiyon. Ang mga interesado nga tagpasakop kinahanglan magpakita sang certification nga sila ang tiglawas sang schools division kaupod ang parents consent. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News.
Natala na maghiwat sa specialized training ang Sugar Regulatory Administration sa Bacolod City para pakigbatuan ang nagalapta nga Red Stripe Soft Scale Insect sa Negros Region. Ang pagganas nagatuyo nga matagan ang mga tagpasakop sang nagakaigo nga ihibalo kag ikasangkol sa temprano nga pagdetect, paglikaw kag pagbantay sang pagpameste sang RSSI. Ang training nga pasakupan sa mga tiglawas sa mga apektado nga local government units, Department of Agriculture kag Bureau of Plant and Industry. Ang Bacolod City ang napilian nga una nga lokasyon sa training bangod sa kumpirmado nga presensya sang peste sa 20 ka mga LGU sa Negros Occidental kag isa ka LGU sa Negros Oriental. Sandig sa pagtuon, posible nga mabuhinan sang 50% ang sugar content sang isa ka tubo nga apektado sang RSSI. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sang swimming lesson ang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kadungan sang World Drowning Prevention Day. Suno kay Broderick Train, 35 ka slots ang pagabuksan sa luyag magtuon sa paglangoy. Hiwaton ang free swimming sa mabot nga Hulyo 21 tubtob 25 sa Binirayan Swimming Pool sa San Jose de Buenavista. Ini agod makaparehistro kag magpalista sa PDRRMO ginalauman sang opisina nga pinaagi sa lihok mapataas ang resilience sang komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, online application sang scholarship sa OWA magasugod sa Hulyo 16. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Maumpisa na sa pagbaton sa online application ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa Education for Development Scholarship Program o EDSP2 kag OFW Dependent Scholarship Program o ODSP1 kag tuumpisa Hulyo 16. Sa anunsyo sang OWA Region 6 magalawig ang online application tungtod Hulyo 31 sini nga tuig. Ang EDSP2 isa ka scholarship grant nga ginahatag sa kwalipikado nga benepisyaryo kung dependent sang aktibo nga OWA members nga naka-enroll sa 2nd year to 5th year sa 4th to 5 year baccalaureate course sa bisan diin nga kolehiyo kon universidad sang Pilipinas may 85% nga jiwa kag wala sang failed subject sa nagligad nga school year. Ang kwalipikado nga scholar ang makabaton sang tig 60,000 pesos kada school year. Samtang ang ODSP1 naman para sa incoming first year college nga bata o kung udod sa OFW active member, single, ang edad wala nagalapaw sa 21 anyos, may passing jiwa sa previous school year, kag wala naka-avail sa anuman nga OWA scholarship program ang iba nga miyembro sa OFW family. Sa ODSP2 naman, pwede maka-apply ang naka-enroll sa 2nd to 5th year sa college nga bata o kung udod sa OFW active member, single, ang edad wala nagalapaw sa 30 anyos, may passing jiwa, enroll sa Philippine-based college o university, ang monthly income sa OFW ang hindi maglapaw sa $1,000 o kung equivalent kag wala naka-avail sa anuman nga OWA scholarship program ang ibang pangamiyembro sa pamilya. Ang makwalify sa ODSP scholar ang magabaton sang 20,000 pesos per school year nga financial assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Agi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, July 11, 2025, 7:11 kita subong. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-share, i-follow, kag i-like ang aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Muna gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Maclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.